Si Jasmine ay pilit na ipinapakasal ng kanyang mga magulang sa lalaking kanilang pinagkakautangan ng milyong piso na si Gestoni. Ngunit dahil ayaw ni Jasmine kay Gestoni ay tumakas siya at nagtago sa isang bundok kung saan makikilala niya si Kai na hindi niya inakalang anak pala ng isang bilyonaryo. Dito ay mahuhulog pala ang loob niya sa binata. Sinabi ni Francine ang kapatid ni Jasmine na kapag hindi nila nabayaran ang utang ay mawawala sa kanila ang kanilang kotse, lupa at bahay. Kaya nagpasya si Francine na siya na lang ang magpakasal kay Gestoni upang mabayaran ang kanilang mga utang. Ang kaso, ilang araw bago ang kasal ni Francine kay Gestoni ay nalaman niyang buntis siya sa kanyang nobyong si Ryan. Sinabi ni Gestoni kay Francine na kung hindi niya ipapalaglag ang bata ay hindi nito itutuloy ang kasal. Ngunit hindi kayang ipalaglag ni Francine ang kanyang nasa sinapupunan. At nang malaman ito ni Jasmine ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang bumalik sa Maynila upang ituloy na ang kanyang kasal kay Gestoni para lamang hindi sila mamulubi. Ngunit sa kanilang kasal ay may isang lalaking sumigaw at nagpatigil sa seremonya. Sino kaya ang lalaking ito na magpapabaliktad sa mundo ng ating mga tauhan? Tunghayan nyo ang kapanapanabik na storya ni Jasmine. Jasmine, ano ka ba? Seryoso ka na ba sa gagawin mong yan? Mamaya na ang kasal mo kay Gestoni, sabi ng nakababatang kapatid ni Jasmine na si Francine. Francine, alam ko at alam mo at alam ng lahat ng tao na hindi ko mahal si Gestoni. Hindi ko siya kayang pakasalan. Mas gusto ko pang mamatay kaysa pakasalan yung lalaking yun, sabi ni Jasmine. Pinalo ni Francine ng mahina si Jasmine sa balikat kahit na ate niya ito. Ano ka ba? Huwag mo ang sabihin yan. Kung ayaw mo sa kanya, yun na yun. Huwag ka na magsabi ng kung ano-ano. Pinag-aalala mo ako. Nag-aalalang sabi ni Francine. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman tetagehin ang sarili ko ng dahil lang doon. Basta, huwag mo na lang sabihin sa kanila ang plano ko. Dahil kung hindi, siguradong kakalat ka rin nila ako pabalik dito. E saan ka naman pupunta at magtatago? Pag-aalala ni Francine. Hindi ko na alam. Bahala na. Ang Diyos na lang ang bahala. Baka mga isang buwan din akong magpapatay ng cellphone. Ayokong tawagan nila ako. Huwag ka nang mag-alala kung hindi man ako makasagot sa tawag nyo. Nagbuntong hininga na lamang si Francine nang may pagsuko. Ikaw ang bahala kung ganon. Basta mag-iingat ka ha. At saka mag-text ka sa akin kung okay ka lang. Kahit ako na lang ang i-inform mo. Para naman may proof of life ka sa akin. Malay ko bang kung ano na pala ang nangyaring masama sa'yo. Thank you sis ha. O paano, aalis na ako, sabi ni Jasmine at kaagad na lumabas ng kanilang bahay habang ang kanyang mga magulang ay abala sa ibang mga gawain. Ang tanging dala lamang ni Jasmine ay ang kanyang backpack kung saan nakatago ang ilang mga kagamitan. Kinailangan niyang mag-awol sa trabaho bilang bank teller upang makatakas lamang sa kanyang mga magulang. May mga kakilala naman siyang maaari niyang tuluyan. Ngunit nangangamba siyang matuntun siya roon ng kanyang mga magulang. Kaya sa huli ay pinili na lamang niyang magtungo sa lugar na walang nakakaalam, kahit na ito ay mapanganib para sa kanya. Dahil sa takot ni Jasmine na matagpuan siya ng mga magulang ay nagpasya siyang magtago sa bundok sa Antipolo na malayo mula sa kanyang syudad sa Pateros. 3:00 pa lamang ng hapon ay inakyat na niya ang bundok. Sa ngayon ay iisa na lang ang ikinakatakot niya at iyon ay ang mahanap siya ng kanyang mga magulang. Narating niya ang gitna ng bundok bandang 5:30 ng hapon. Pagod na pagod siya. Mabuti na lang at may dala siyang kaunting pagkain at tubig na binili niya kanina bago siya umakyat ng bundok. Naghanap siya ng magandang pwesto na maaari niyang tulugan. Naglapag siya ng isang kumot sa isang patag na lupa at doon nagpahinga. Sinubukan pa niyang buksan ang kanyang cellphone
upang i-inform ang kanyang kapatid na okay lang siya. Pero wala namang signal sa lugar, kaya hinayaan na lamang niya ito. Sinubukan niyang matulog kaagad, ngunit dahil sa dami ng kanyang iniisip ay hindi niya magawa. Napaiyak pa siya dahil alam niyang malaking problema sa kanyang mga magulang ang ginawa niyang ito na pagtakas mula sa kasal. Alam niyang mamamatay sa kahihiyan ang kanyang mga magulang. Mahal naman niya ang kanyang mga magulang at katunayan ay maayos naman ang relasyon niya sa mga ito. Ito nga ang kauna-unahang pagkakataon na may hindi sila pinagkasunduan ng kanyang mga magulang. Mama, Papa, pasensya na. Patawarin niyo po ako pero maintindihan niyo po sana ang desisyon kong to. Bulong na lamang niya sa ere. Ngayon ay hindi niya na alam kung paano pa manunumbalik ang maayos niyang relasyon sa kanyang mga magulang. Ni hindi niya nga alam kung mapapatawad ba siya ng mga ito. Bukod doon ay nangangamba rin siya kung saan na kaya papunta ang buhay niya ngayon. Matapos bumigat ang talukap ng kanyang mga mata ay dinapuan na rin siya ng antok at nakatulog. Nagising siya ng nilalamig. Nang buksan niya ang kanyang mga mata ay sobrang dilim pa rin. Wala siyang ibang makita. Ang ilaw mula sa bilog na buwan ay hindi sapat upang makakita siya sa gubat, sapagkat natatakpan naman ito ng mga matatayog na puno. Maya-maya ay nakarinig siya ng mga kaluskos sa paligid. Tila ba may naglalakad at natatapakan nito ang mga tuyong dahon na nagkalat sa lupa. Kasunod nito ay nakarinig siya ng mga asong tumatahol, dahilan upang manginig siya sa takot. Ayaw kasi niya sa mga aso dahil may trauma siya sa mga ito. Kaagad siyang bumangon dahil natakot siya na baka makita siya ng mga aso at kuyugin. Naglakad siya papunta sa kung saan man siya dalhin ng kanyang mga paa, ngunit dito siya nakita ng 4 na aso. Tinahulan siya ng mga asong ito at nilapitan habang tumatakbo. Dahil sa takot ni Jasmine na baka lapain siya ng mga aso ay napatakbo na rin siya. Napasigaw ba siya habang tila nakikipagkarera ang kanyang puso sa sobrang kaba. Sa kanyang pagtakbo ng matulin ay natapilok siya sa pababang bahagi ng gubat, dahilan upang magpagulong-gulong siya at tumama ang kanyang ulo sa isang matigas na bagay. Hindi naman nagdugo ang kanyang ulo, ngunit dahilan ito upang mawalan siya ng malay. Sa kanyang paggising ay napaisip siya kung bakit nasa isang kwarto siya. Maayos naman ang kwartong iyon, maaliwalas at may pumapasok na ilaw mula sa araw dahil sa mga nakabukas na bintana. 7:00 na kasi ng umaga. Tiningnan niya ang kanyang kasuotan at sinuri kung hinubaran ba siya o kung anuman. Sa tingin niya ay wala namang nanamantala sa kanya. Bumangon siya at marahang lumabas ng kwarto. Paglabas niya sa kwarto ay nakarinig siya ng tila may nagluluto sa labas ng kwarto at nakaamoy rin siya ng ginigisang sibuyas at bawang. Nagpunta siya sa kusina at nakita niya ang isang lalaking nakashort at nakasando habang nagluluto. Maputi ang lalaking ito at maskulado rin ang pangangatawan. Kitang-kita ang kanyang biceps dahil sa suot na sando. Natakot naman si Jasmine dahil ang lalaki lang na ito ang nakikita niya sa paligid. Magtatago pa sana siya, ngunit napalingon sa kanya ang lalaki, kung kaya't nilakasan na lamang niya ang loob na harapin ito upang malinawan siya sa kung anong nangyari at bakit siya naroroon. "O, gising ka na pala, miss," sabi ng lalaki nang nakangiti sa kanya. Nagulat at nabighani naman si Jasmine nang makita ang itsura ng lalaki. Napakagwapo kasi nito, para bang artistahin at anak mayaman. Mukha rin itong mabango. Nakakadagdag din sa kagwapuhan ng lalaki ang maaliwalas nitong ngiti na may dimples pa. Nailang at nahiya naman si Jasmine. Kaagad ding nawala ang takot ni Jasmine dahil nga sa napakaamong mukha ng lalaki. "Magandang umaga po.
Nahihinya niyang sabi at matapos ay pinagmasdan ang buong bahay. Mabuti at gising ka na. Maupo ka rito at pagsaluhan natin itong niluto ko, sabi ng lalaki. Wait kasi. I'm not sure kung bakit ako nandito. Saan nga pala ito? Tanong ni Jasmine. Hindi mo ba naaalala? Hindi eh. Ang naaalala ko lang, nagpunta ako sa gubat dahil gusto kong mapag-isa. Tapos, sa gubat din ako natulog. Tapos, dito na rumehistro sa memorya ni Jasmine na hinabol nga pala siya ng mga aso sa kalagitnaan ng gabi at natapilok siya at nagpagulong-gulong sa pababang bahagi ng bundok at doon na siya nawala ng malay. Naalala ko na. Hinabol ako ng mga aso pero natapilok ako at nagpagulong-gulong. Doon na ako nawala ng malay. Mabilis niyang tugon. I see. That makes sense. Yan siguro yung mga aso ng lalaking nakatira sa may malaking puno. Hindi ka dapat nagpapalaboy-laboy rito sa gitna ng gabi. But anyway, musta naman ang nararamdaman mo? Hindi naman ba masama ang pakiramdam mo? Ngayong nasabi mo yan, parang medyo masakit nga ang katawan ko. Konti lang naman, pero hayaan mo na. Tolerable naman ang sakit. Ikaw ba ang nagdala sa akin dito? Oo, bandang 5:00 ng madaling araw kanina. Naglalakad-lakad ako sa gubat at nakita kita roon. Akala ko nga patay ka na. Pero ang lakas ng hilik mo kaya ayun. Binuhat kita patungo rito sa bahay. Salamat kung ganun ha. Walang anuman. Luto na tong pagkain, tara. Kumain na tayo, sabi ng lalaki. Salamat sir. Kai ang pangalan ko. Just call me Kai. Sige. Ako naman si Jasmine. Pinagsaluhan nga nila ang pritong itlog at sinangag. Nga pala Jasmine, bakit naisipan mong pumunta rito sa gubat? Kagaya ka ba sa mga pelikula na hinahanap ang sarili dito? Sabi ni Kai na tila ba close na sila sa isa't isa. Matawa-tawa pa ito na parang nang aasar. Hindi naman, nagtatago lang ako. Sagot naman ni Jasmine. Nagtatago? Kanino? Pagtataka ni Kai. Tumakas ako sa kasal ko. Pinipilit kasi ako ng mga magulang ko na magpakasal sa isang lalaki. Pero hindi ko kaya. Kaya lumayas ako sa bahay at nagtungo sa bundok para di nila ako mahanap. Namangha naman si Kai sa mala-telenobelang buhay ni Jasmine. Oh? Seryoso ba yan? As in, yung parang mga nasa pelikula? Arranged marriage? Buti nga sana kung arranged marriage lang ito. Kaya lang, forced marriage pa ang nangyari. Nakiusap ako sa mga magulang ko na wag nila akong ipakasal sa lalaking hindi ko gusto. Pero kailangan talaga dahil sa dami ng utang namin. Paliwanag ni Jasmine. Nakakalungkot naman yan kung ganun. Magkano ba ang utang ng pamilya mo? 1,000,000. Kapag nagpakasal ako, mababayaran na sana namin ang mga utang namin. Ang kaso, ayoko talaga. Mas gusto ko pang pagtrabahuhan ang 1,000,000 kaysa pagsisihan habang buhay na nagpakasal ako sa lalaking hindi ko gusto. Paano ngayon yan? Hanggang kailan ka magtatago sa pamilya mo? Hindi ko nga alam eh. Baka nga habang buhay na akong magtatago mula sa kanila. Paano ngayon yan? Sino na magbabayad ng mga utang nyo? Kaya pa bang magtrabaho ng mga magulang mo? Baka mamaya matanda na pala sila at hindi na makapaghanap buhay. Mausyosong tanong ni Kai. Yun na nga ang inaalala ko pa. 2 lang kami ng kapatid kong babae. Siguro kausapin ko na lang siya at sabihin na mag-ambagan na lang kami para mabayaran ang mga utang namin. Babae yung kapatid mo? Ilang taon? 25 years old na siya. Nagtatrabaho bilang manager sa BPO. Okay naman ba siya? May boyfriend? Tanong ni Kai. Bakit mo naman natanong yan? Pagtataka ni Jasmine na hindi maiwasang mag-isip ng hindi maganda. Huwag mong masamain yon. Napaisip lang ako na baka ang kapatid mo ang ipakasal ng mga magulang mo doon sa lalaki.
Ngayong nabanggit ito ni Kai, ngayon lang na-realize ni Jasmine na maaari ngang mangyari iyon. After all, parehas naman silang maganda ng kanyang kapatid. Hindi kaagad nakapagsalita si Jasmine dahil binabagabag siya sa ideyang iyon. What do you think? Posible ba yon? Pag-uulit ni Kai. Diyos ko, huwag naman sana. Marami pang pangarap sa buhay ang kapatid ko. Pero mas mabuti na makausap mo siya para naman makasiguro ka na ayos lang siya. Sabi ni Kai. Salamat Kai. Ngayon ko lang naisip ang sinabi mong yan. Mabuti pa nga kausapin ko siya maya-maya. Diyos ko, ang dami ko na palang nasabi sa'yo kahit kakakilala ko lang sa'yo. Sabi ni Jasmine na matawa-tawa na rin. Kahit ngayon lang niya nakilala si Kai, pakiramdam niya ay matagal niya na itong kakilala. Sobrang gaan ng kalooban niya rito. Sa puntong naparami na siya ng kwento rito kahit hindi naman dapat. Sorry, napaka-chismoso ko talaga. Sabi ni Kai. No, it's okay, ayos lang. Tingin ko, kahit sinong nasa lugar mo, mapapaisip at mapapatanong kung anong ginagawa ko sa gitna ng gubat ng ganong oras ng gabi. Pero teka, ikaw lang ba ang mag-isang nakatira dito sa bahay? Oo, mag-isa akong nakatira dito sa bahay. Tugon ni Kai. Si Jasmine naman ang nagtanong. Nasaan ang pamilya mo? Yumao na ang mama ko at solong anak lang niya ako. Madalas akong nandito dahil dito ang lahat ng memorya ko sa kanya. Yung father ko naman, nasa Maynila at busy sa trabaho niya. Tugon ni Kai. Oh, I see. Nasa gitna ba rin ba ito ng kagubatan? Oo, pero may ibang mga bahay naman dito. Hindi lang ako mag-isang nakatira dito. Ganun ba? Kahit ganito ka lang, parang ang yaman mong tingnan, no? Kasi ang tangkad mo, parang ang dami mong nainom na vitamins nung kabataan mo. Tapos ang puti mo rin at ang kinis ng balat mo. Tapos, umi-English ka pa kanina. Yun ba? There's a certain era ng buhay ko na nasa Maynila kami ng nanay ko. Tapos, tumira kaming dalawa sa bahay ng tatay ko roon. At alam mo na, medyo nakakaangat-angat sa buhay ang tatay ko. Kaya ganito ang itsura ko. Ganun pala. Sabi ni Jasmine. Ang dami na nating napag-usapan. Daig pa natin ang matagal nang magkakilala. Natawa pa si Jasmine. True. Matagal na ring may pumasok na stranger dito sa bahay ko. Piling-pili lang ang mga taong pinapapasok ko rito. Sabi ni Kai at sinundan pa ng pagtawa. Salamat kung ganon ha. Walang problema. Wala ka ng ibang mapupuntahan ngayon no? Tanong ni Kai. Wala pa Kai Sabi ni Jasmine nang may lungkot sa mga mata. Kung okay lang sa'yo, pwede ka namang tumira muna rito sa bahay habang inaayos mo pa ang gusot ng pamilya mo. Napangiti sa sobrang tuwa si Jasmine. Kanina niya pa ito gustong marinig mula sa binata at ngayon ay narinig na niya. Salamat Kai ha. Promise, tutulong ako rito sa mga gawaing bahay para naman makabawi ako sa mga kabutihan mo sa akin. Thank you kung ganon. Hindi mo naman kailangan gawin yon, but that will be highly appreciated. Sabi ni Kai. Ako na ang maghuhugas nitong kinainan natin ha. Sabi ni Jasmine. At matapos nga nilang kumain ay hinugasan na niya ang mga kinainan nila at mga ginamit ni Kai sa pagluluto. After mong maghugas ng mga pinggan, you can rest na muna. Pwede kang matulog ulit if naantok ka pa. Feel free at huwag kang mahihiya. Lalabas lang ako. Sorry to ask pero saan ka pupunta? Aakyat lang ng puno sa labas. Paborito ko kasing gawin yon. Kulang na nga lang tubuan ako ng buntot. Sabi ni Kai na tinawanan pa ang sariling biro. Ganun ba? Sige kung ganun, ingat ka ha. Baka mamaya malaglag ka sa puno. Nag-aalalang sabi ni Jasmine. Naalala ni Kai ang mga pagkakataon na sinasabihan siya ng kanyang yumaong ina na mag-ingat sa tuwing aakyat siya sa mga puno. Kaya naman napangiti si Kai ng palihim dahil sa isang iglap ay bumalik sa mga alaala niya ang kanyang yumaong ina dahil kay Jasmine.
Thank you, Jasmine. Mag-iingat ako. Sabi naman ni Kai at lumabas na nga siya ng bahay. Samantala ay naiwan sa lababo si Jasmine at na-realize na parang mag-asawa sila ni Kai dahil sa palitan nila ng mga salita kanina. Bigla pa siyang kinilig. Alam niyang hindi siya dapat kiligin dahil kakakilala pa lang niya kay Kai. Ngunit masisisi ba siya kung ganito kabait, ka-gentleman at kagwapo si Kai? Matapos niyang maghugas ng mga pinggan ay bumalik na siya sa kwarto kung saan siya nagising kanina. Doon siya nagpahinga at pagkatapos ay tinawagan ang nakababatang kapatid upang kamustahin. Mabuti na lang at may signal na sa parteng iyon ng bundok. Hindi pa man niya natatawagan ang kapatid ay bumungad na sa kanya ang maraming missed calls at messages galing sa kanyang mga magulang. Ngunit hindi niya ito pinansin at sa halip ay tinawagan lang niya ang kapatid. Sinagot siya ng kapatid makalipas ang ilang dial niya. Hello ate? Pagsagot ni Francine. Hello Francine, kamusta naman dyan sa bahay? Tanong ni Jasmine. Ayun, iyak nang iyak sina mama at papa. Sobrang napahiya sila sa mga bisita dahil hindi natuloy ang kasal. I'm sorry Francine ha, pero hindi ko pinagsisisihan ang desisyon ko. Sabihin mo kay mama, ako na lang ang magbabayad ng utang nila. Pero hindi natin kaya ang hinihingi nilang 20,000 kada buwan. Francine, hindi ba kaya kapag tayo ang nagtulong? Kahit tag 10,000 lang tayo kada buwan. Hindi natin yun kakayanin ate. Dahil sa dami ng mga bayarin natin sa bills at sa laki ng mga bilihin sa panahon ngayon. Besides, may mga separate na utang pa tayo aside sa utang natin kay Kuya Justoni. Kung ikaw kaya mo, pero ako hindi. Sabi ni Francine. Sige, ako na lang ang bahala kung ganon Francine. Malungkot na sabi ni Jasmine. Saan ka naman kukuha ng 20,000 per month? Nag-awol ka pa nga sa trabaho mo. Maswerte ka kung may tumanggap pa sa iyong kumpanya dahil sa bad record mong pag-aawol. Sabi ni Francine. Basta ako na ang bahala. Balitaan ko na lang sina mama at papa na ayos lang ang lagay mo. Kahit naman galit ang mga yun sa'yo, nag-aalala pa rin sila sa kalagayan mo. Nasaan ka pala ngayon? Sorry pero ayoko munang sabihin. Hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo pero gusto ko munang magkaroon ng peace of mind dito. Bahala ka kung ganun. Balitaan ka na lang namin kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. Sa ngayon kasi, hindi pa pumupunta rito si Kuya Justoni para pag-usapan kung ano mangyayari. Ani, Francine. Sige, salamat Francine. Sige na, patayin ko na itong phone ko para makapagpahinga muna ako. Mag-iingat kayo dyan ha. Sabihin mo kina mama at papa na mahal ko sila at pasensya na sa nagawa ko. Makakarating yan sa kanila, sabi ni Francine. Tinapos na nga nila ang kanilang usapan doon. Napabuntong hininga na lamang si Jasmine. Hindi naman siya pagod ngayon at hindi rin inaantok. Kaya naisipan niyang lumabas ng bahay upang silipin kung ano ang itsura nito. Marami siyang nakitang mga matatayog na puno at mga nakatayong bahay na may mga distansya sa isa't isa. Sobrang probinsya ng lugar. Napakatahimik, mapayapa at walang polusyon. Kamusta? Tanong ni Kai na nasa sanga ng isang puno. Tiningala naman siya ni Jasmine. Eto okay naman. Bored lang ako sa loob kaya lumabas muna ako. Gusto mo bang umakyat? Tanong ni Kai. Naku, wag na. Baka malaglag pa ako. Mag-iingat ka dyan ha. Baka mamaya malaglag ka. Alam mo bang laging binibilin sa akin yan ni mama? Namiss ko tuloy siya dahil sa'yo. Nakangiting sabi ni Kai. Naku, sorry naman kung ganon. Ano ka ba? It's a good thing nga na namiss ko si mama. Thank you sa pagsabing mag-ingat ako. Since my mom died, wala pang nakakapagsabi sa akin na mag-ingat. Kaya na-appreciate ko yan ng sobra. Ngumiti na lamang si Jasmine. Kahit na unang araw pa lang niyang nakilala si Kai, ay hindi niya maiwasang ibigay rito ang tiwala niya.
dahil sa napakabuting pakikitungo nito sa kanya. Ngayon lang siya nakatagpo ng ganitong kabait na lalaki na sobrang approachable. Nagsunod-sunod ang mga araw at halos parang mag-asawang nakatira sina Jasmine at Kai sa bahay na iyon. Ang kaibahan lamang ay walang nangyayari sa pagitan nila. Magkaiba kasi sila ng kwarto, kaya walang tuksong namamagitan sa kanila. Usap-usapan pa sa kanilang lugar na magkarelasyon na raw sina Jasmine at Kai. Hindi naman ito malaking problema sa kanila dahil nalaman ni Jasmine na parehas pala silang single ni Kai. Kaya kahit na totoong may relasyon sila ay wala naman itong problema. Samantala ay hindi inakala ni Jasmine na aabot siya ng 1 buwan sa bahay ni Kai. Komportable na siyang tumira rito. Hindi naman siya itinataboy ni Kai. In fact, ay si Kai pa mismo ang nagko-convince sa kanya na wag munang umalis. Dahil nga magmula nang dumating daw siya sa bahay ay nagkaroon ulit ng buhay ang bahay na iyon. Tinanggap naman ito ni Jasmine bilang compliment. Napaisip nga lang siya kung may pagtingin ba si Kai sa kanya. Kung siya ang tatanungin ay wala naman itong problema sa kanya dahil gwapo naman si Kai at sobrang bait pa. Hindi naman siya yung tipo ng taong tumitingin sa estado ng buhay. Kahit pala isipan sa kanya kung saan kumukuha ng pang-araw-araw si Kai ay alam niya sa sarili niyang magiging masaya siya sa piling nito kung sakaling ligawan siya nito at maging sila. Isang araw ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kapatid na si Francine. Sinagot naman niya ito. "Oh Francine, kamusta?" Pagsagot niya, "Heto ate, ayos naman. Nakahanap ka na ba ng trabaho?" "Hindi pa nga Francine eh. Sa susunod na linggo, maghahanap na ako ng trabaho. Kumusta naman sina mama at papa? Tsaka si Justoni?" Tanong ni Jasmine. "Ayun, when it comes sa utang natin kay Kuya Justoni, wala ka ng ibang dapat alalahanin. Magiging okay na ang lahat," sabi ni Francine. Napangiti naman sa tuwa si Jasmine, ngunit nagtaka siya. Paanong magiging okay na ang lahat? Makakabayad na rin tayo ng mga utang sa wakas, sabi ni Francine. Mababatid ang saya sa kanyang boses. Paano? Basta wag mo nang isipin kung paano. Ako nang bahala roon. Binagabag si Jasmine sa sagot na iyon ni Francine. Ano ka ba? Gusto kong malaman kung paano. Paano natin mababayaran yung 1 milyon? Basta ate, makakabayad na rin tayo sa wakas, sabi pa rin ni Francine. Francine, hindi mo naman siguro gagawin tong nasa isip ko, di ba? Kabado at masuspetsang sabi ni Jasmine. Anong suspetsya naman yan ate? Baka naman nag-overthink ka lang. Don't tell me na ikaw ang magpapakasal kay Justoni. Tanong ni Jasmine. Ano ka ba? Hindi ko gagawin yun. Marami pa nga pala akong gagawin. Mabuti pa, patayin ko na itong tawag, sabi ni Francine. At matapos ay naputol na nga ang linya. Naiwan na lang si Jasmine habang binabagabag at hindi mapakali. Nang kumakain na sila ni Kai nang magtanghali ay kita ang pagkabagabag sa buo niyang mukha. Napansin iyon ni Kai. Ayos ka lang ba, Jasmine? Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Tanong ni Kai. Tumawag kasi si Francine kanina. Sinabi niyang okay na raw yung utang namin at wala na raw akong kailangang problemahin. What do you mean okay? Bayad niyo na? Iyon ang sabi niya. Ang kaso, nang tanungin ko siya kung saan sila kumuha ng pambayad, hindi naman niya ako masagot. Very suspicious. Hindi naman kaya nangyayari na yung hinuha ko dati? Sabi ni Kai. Huwag naman sana. Diyos ko, kilala ko si Francine at wala pa sa plano noon ng magpakasal. To be honest, hindi ko naman siya masisisi kung sakaling magawa man niya yon. Do you think it's really a bad idea na magpakasal siya dun sa lalaking Justoni ang pangalan? What if he can be a good husband after all? Hindi ko naman masasabing masamang tao si Justoni.
Kung ayos lang kay Francine na magpakasal sa kanya, wala namang problema. Pero kilala ko kasi ang kapatid ko. Kung ayaw kong magpakasal kay Gestoni, siguradong doble nun ang nararamdaman niya. Ganun ba? Mabuti pa. Parehas nyo yung pag-usapan para magkaroon na rin ng closure. Tingin ko nga, kailangan ko siyang makausap ng personal para naman malinawan na rin ako kung yun nga ba ang pinaplano niya. Sabi ni Jasmine. Kapag ba nabayaran nyo na ang utang nyo, aalis ka na rito, Jasmine? Sabi ni Kai na halata ang pangamba sa kanyang mukha. Oo, kung totoo ngang mababayaran na namin ang utang, though I doubt it, di kailangan ko nang umuwi sa bahay para makumpleto na ulit ang pamilya namin. But still, I doubt na mangyayari yon anytime soon. Ganun ba? Mamimiss kita, Jasmine, kapag umalis ka na rito. Sabi ni Kai na hindi magawang tapatin si Jasmine dahil nahihiya siya. Ang totoo kasi niyan ay may nabuo ng pagtingin si Kai sa puso niya para kay Jasmine. Hindi niya ito masabi kay Jasmine dahil natatakot siyang baka layuan siya nito at bigla na lang itong umalis isang araw. Ako rin, mamimiss din kita, Kai. Pero wag na muna natin yung pag-usapan. Kasi wala pa namang assurance ang pag-alis ko. Hindi nga ako naniniwala na mababayaran na namin ang utang namin . Samantala, sa Pateros ay umiiyak si Francine sa kanyang kwarto dahil sa susunod na linggo na ang kanyang kasal kay Gestoni. Tama nga ang hinuha ni na Jasmine at Kai na siya ang ipapalit kay Jasmine upang ipakasal kay Gestoni. Labag sa loob ni Francine ang mangyayaring kasal, ngunit pinagbantaan sila ni Gestoni na kung hindi sila makakabayad ng utang ay kukunin ni Gestoni ang kanilang bahay. Wala naman silang ibang malilipatan at ayaw niyang maging pabigat sila sa iba nilang mga kamag-anak. Kaya naman minabuti na lamang ni Francine na siya na lamang ang magpapakasal kay Gestoni kaysa lalo pang maghirap ang kanilang pamilya. Araw-gabi kasi niyang nakikitang umiiyak ang kanyang ina sa pag-aalala kung ano na ang mangyayari sa kanilang pamilya. Ayaw na niyang nakikitang umiiyak ang ina, kaya nagpasya na siyang magpakasal kay Gestoni. Siya na mismo ang nag-alok sa sarili niya kay Gestoni, na siya namang hindi hinindian ni Gestoni. Ang isa sa dagdag pasanin ni Francine ay ang kanyang boyfriend na mahal niya. Nilihim niya sa pamilya niya na may boyfriend na siya ng 6 na buwan. Ngayon, kailangan niyang kalimutan ang pagmamahal niya sa boyfriend upang mailigtas ang kanyang pamilya sa tiyak na kahirapan. Isang araw ay naglakas loob na siyang tapatin ang nobyo tungkol sa nalalapit niyang kasal kay Gestoni. Lubos itong ikinagulat ng kanyang nobyo at the same time ay ikinagalit. Francine, huwag mo naman itong gawin sa akin. Di ba marami na tayong mga nakalatag na plano para sa relasyon natin? Huwag mo naman itong gawin sa akin. Umiiyak si Francine. Alam ko, pero mahirap din itong gawin para sa akin. Ang kaso, kailangan ko itong gawin. Mahal kita, Ryan, pero mahal ko rin ng parents ko. Ayokong sa kangkungan kami pulutin kapag kinuha sa amin ang bahay namin. Basang-basa ng sariling luha ang mga mata ni Francine. Paano kung tulungan na lang kita? Magtulungan tayo para unti-unting mabayaran ang utang nyo. Desperadong sabi ni Ryan. Sinabi rin namin sa kanya yun, pero hindi siya pumayag. Ang sabi niya, kailangang mabayaran ng buo ang 1 milyon. Napasabunot na lang sa buhok si Ryan at hindi rin niya maiwasang mapaiyak dahil sobrang mahal niya si Francine. Sa huli ay wala rin silang ibang nagawa at nagpasya si Francine na tapusin ang kanilang relasyon. Masakit man ito para sa kanya ay alam niyang ito naman ang makakabuti para sa kanyang pamilya. Samantala, kinabukasan ay nakipagkita nga si Jasmine kay Francine sa isang restaurant sa Pateros upang kausapin ito tungkol sa estado ng utang nila kay Gestoni.
Kamusta naman ate? Ayos ka lang ba? Pagkamusta ni Francine? Ayos lang ako, Francine. Tugon naman ni Jasmine. Bakit ayaw mo pa rin makipagkita kina mama at papa? Magpakita ka na sa kanila at humingi ng tawad sa kanila ng personal. Tapos, sigurado namang makaka-move on din sila sa sama ng loob nila sa'yo para matapos na ang paghahanap nila sa'yo, sabi ni Francine. Hindi pa ako ready na harapin sina mama at papa. But I'm happy to hear na magiging okay na ang lahat. Ang kaso, hindi ako satisfied, Francine. Gusto kong malaman kung paanong sa isang iglap ay bigla na lang nating mababayaran ang utang natin kay Gestoni. May dinukot si Francine mula sa suot na shoulder bag. Matapos ay inaabot niya ito kay Jasmine. Isa itong card at binasa naman ito ni Jasmine. Laking gulat ni Jasmine nang makitang invitation card iyon para sa kasal ng kapatid at ni Gestoni. Ikakasal ka na kay Gestoni? Gulat na pagkumpirma ni Jasmine. Pilit na ngumiti si Francine. Oo ate, pakakasalan ko si Kuya Gestoni. No worries, sarili ko namang desisyon ito at walang namilit sa akin. I got the chance na mas makilala pa si Kuya Gestoni. Kaya I can say na compatible naman kami para sa isa't isa. Pagsisinungaling ni Francine. No, huwag kang magsinungaling. Alam kong labag ito sa loob mo. Pagpipilit ni Jasmine. Ano ka ba ate? Stop being dramatic na para bang masisira ang buhay ko kapag nagpakasal ako kay Kuya Gestoni. Hindi naman sa ganoon. Ang akin lang, ang kasal ay hindi yan bagay na basta-basta na lang pinagdedesisyonan. Nakasalalay rito ang kinabukasan mo. Pagsisisihan mo ito balang araw. Ate, natututunan ng pagmamahal. Maraming couples dyan na stay strong pa rin hanggang ngayon. Kahit na pinagkasundo lang sila ng mga magulang nila. Tingin ko, masyado ko lang naimpluwensyahan ng mga palabas sa TV na porket arranged marriage lang masisira na ang buhay ko. Pero hindi lang ito arranged marriage. Forced marriage ang tawag dito. Walang namimilit sa akin. In fact, ako pa nga ang nag-initiate kay Kuya Gestoni na ako na lang ang pakasalan niya. Umayag naman siya. Nasaan ang force doon? Siguro nga walang namilit sa'yo. Pero yung situation natin, iyon ang pumilit sa'yo na gawin ito. Kahit alam kong hindi mo ito gusto. So anong gusto mong gawin ko ate? Mawalan kami ng tirahan ni na mama at papa at magpalaboy-laboy sa kalsada? Hindi na nakapagsalita pa si Jasmine nang sabihin iyon ng kapatid. Alam niyang may punto naman ang sinasabi ng kapatid. I'm so sorry Francine. Kasalanan ko to. Kung hindi sana ako tumakas sa kasal namin, ako sana ang magpapakasal kay Gestoni. Ano ka ba? Kung yun ang sinisigaw ng puso mo, yun ang gawin mo. Huwag mong pagsisihan yun. Tsaka pwede ba? Huwag kang umakto na masisira na ang buhay ko. Masyado kang overdramatic. Paanong hindi ako magiging overdramatic? Ha? Bahala na nga. Total, ikaw na rin naman ang nagsabi na gusto mo to. Huwag mo na akong alalahanin. Mabuti pa ay bumalik ka na lang sa bahay at magpakita na kina mama at papa. Hindi muna ako uuwi dahil nahihiya pa ako. At saka itong card, sorry pero mukhang hindi ako makakadalaw sa kasal mo. Bakit naman? Ano na lang sasabihin ng mga taong nandun kapag nakita nila ako? Ayokong mas lalong ma-issue ang pamilya natin. Imbes na kayo dapat ang bida roon, ako pa ang pag-uusapan ng mga tao. Sira ka? Kasal ko yun tapos wala ka? Dapat kumpleto tayo roon. Kung gusto mo, magsuot ka na lang ng face mask tapos punta ka sa malayo kina mama at papa para walang makakilala sa'yo. Tingnan ko kung makakadalo ako. Dumalo ka. Magagalit ako kapag hindi ka dumalo, sabi ni Francine nang may pagtatampo. O sige, gagawan ko ng paraan. Matapos nilang mag-usap sa restaurant ay gumala na rin sila sa mall. Dahil alam ni Jasmine na iyon na ang huling pagkakataon na makakasama niyang gumala si Francine nang single pa ito.
Sa susunod ay magiging busy na ito sa married life nito kay Gestoni. Natapos ang paggala nila ng 8:00 na ng gabi. Umuwi na si Francine at si Jasmine naman ay nagulat dahil nawala sa isip niya na madilim pala ang bundok at mahihirapan siyang umuwi sa bahay ni Kai dahil baka habulin na naman siya ng mga aso. Nang nasa paanan na siya ng bundok upang umakyat ay nagulat siya sa lalaking nakatayo roon. Ito ay walang iba kung hindi si Kai. Napaisip siya kung bakit nakatayo roon ang binata na tila may hinihintay. "Huy, anong ginagawa mo dyan? Sinong hinihintay mo?" sabi ni Jasmine. "Ay, salamat naman at dumating ka na rin. Kanina pa kita hinihintay." "Ha? Bakit mo naman ako hinihintay?" "Hinihintay kita dahil alam kong takot kang umuwi sa bahay ng ganitong oras na ng gabi. Kaya naman sasamahan na kita," tugon ni Kai. Nag-blush naman ang pisngi ni Jasmine sa sinabing iyon ni Kai dahil kinilig din siya. Pakiramdam niya ay napaka-special niya para sa binata. "Ano ka ba? Delikado. Baka mamaya kung ano pa mangyari sa'yo rito. Hindi porket lalaki ka safe ka na sa mga masasamang loob." "Thank you sa pag-aalala, Jasmine. I appreciate it. Ako rin naman nag-aalala sa'yo. Kung ako na lalaki delikadong mag-isa sa madilim na lugar. Paano ka pa kaya na babae? Siguradong triple ang nakaambang panganib sa'yo. Kaya mabuti pa, tara na at muwi na tayo. Siguradong napagod ka sa pagkikita nyo ng kapatid mo," sabi ni Kai at umakyat na nga sila. Naglakad na nga sila paakyat ng bundok. May dalang flashlight naman si Kai na siya nilang naging gabay sa madilim na gubat. "Kamusta nga pala? Alam mo na ba ang dahilan kung paano nyo mababayaran ang mga utang nyo?" "Oo, tama nga ang hinuha mo. Ang kapatid ko nga ang magpapakasal kay Gestoni kapalit ko. Nakukonsensya ako at pakiramdam ko kasalanan ko ito. Napakabuti ng kapatid ko. Hindi niya deserve ang ganito. Tingin ko, as long as hindi namang masamang tao si Gestoni at as long as ang kapatid mo naman ang nagkusa na siya na lang ang magpakasal para mabayaran ang mga utang nyo, hindi mo na dapat iyon pinoproblema. Feeling ko, masyado ka lang nag-overthink." "Siguro nga, masyado lang ako nag-overthink. Kung mayroon lang sana akong pera para mabayaran ko na si Gestoni, ginawa ko na sana." Kalaunan ay dumating na rin sila sa bahay ni Kai. 2 oras ang lumipas ay nakaramdam ng pananakit ng tiyan si Francine. Napansin din niyang 2 linggo na siyang hindi dinadalaw. Minsan ay naduduwal na rin siya. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain ng hapunan ay bigla na lang siyang naduwal. Tumakbo siya sa banyo upang doon sumuka, ngunit wala namang lumalabas sa kanyang bibig. Dito na siya natakot dahil naisip niyang baka buntis siya. Lahat ng senyales ng pagbubuntis ay nararamdaman na niya. Hindi imposibleng buntis siya dahil may nangyari sa kanila ni Ryan ng 3 beses. Bumalik siya ng pagkain habang tinitingnan siya ng mga magulang. "Ayos ka lang ba, anak?" tanong ng ama. Ayos lang po ako, Papa." Pagsisinungaling niya. Hindi ka naman siguro buntis, anak, di ba? Wala ka pa namang boyfriend, tama ba?" sabi pa ng ina na nagbibiro pa. Hindi po ako buntis dahil wala po akong boyfriend," sabi ni Francine nang hindi komportable at binilisan ang pagkain. Kinabukasan ay nagpa-check up siya sa isang klinik upang alamin kung buntis nga ba talaga siya. Hindi kasi siya mapalagay. Kung totoo ngang buntis siya, ay malaking problema ito sa kasal nila ni Gestoni. Nang matapos magpa-check up ay sinabi na sa kanya ng doktor ang resulta ng kanyang pregnancy test at kumpirmado ngang buntis siya. Dito na parang gumuho ang kanyang mundo. Pakiramdam niya ay pinagsuklaban siya ng langit at lupa. Grabe ang hagulgol niya dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin at kung paano niya ito ipapaliwanag sa mga magulang niya.
Maswerte siya kung tatanggapin pa rin siya ni Gestoni sa kabila ng pagbubuntis niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sino ang una niyang lalapitan? Ang kanyang ate Jasmine? Ang kanyang mga magulang, si Gestoni? O ang nakabuntis sa kanya na si Ryan? Naguguluhan siya. Ang tanging nagawa na lamang niya ay ang umiyak. Sa huli ay nakapagpasya siyang lumapit sa isang klinik na iligal na nagsasagawa ng abortion upang ipalaglag ang kanyang nasa sinapupunan. 3 sila roong buntis na planong magpalaglag. Nakaupo sila sa labas ng kwarto at naghihintay na tawagin ng magsasagawa ng abortion. Nang tawagin na si Francine ay pumasok na siya sa kwarto at humiga sa isang kama roon. Lumuluha siya habang hinihintay ang proseso. Naguunahan at halo-halo ang emosyon niya ng mga sandaling iyon. Nang sisimulan na sana ang proseso ay dito na napaiyak ng malakas si Francine dahil na-realize niyang hindi pala niya kayang ipalaglag ang bata. Bumangon siya at tumakbo palabas ng klinik habang nag-uunahan sa pagtulo ang kanyang mga luha. Tinawagan niya si Ryan upang ipabatid dito ang kanyang pagbubuntis. At nang malaman ito ni Ryan ay nagmakaawa itong huwag niyang ipalaglag ang bata. Nakita silang dalawa sa apartment ni Ryan at doon inilabas ni Francine ang kanyang sama ng loob sa mga nangyayari sa buhay niya. Pakiramdam ni Francine ay galit sa kanya ang Panginoon upang pahirapan siya ng ganito. Mabuti na lamang ay kinomfort siya ni Ryan at sinabing ang lahat ng ito ay pagsubok lamang at kayang-kaya nila itong malagpasan. Sabi pa ni Ryan, kung ang Panginoon ang nagbigay ng ganitong problema ay ang Panginoon din ang magtatanggal nito mula sa kanila. Kaya naman ng gabing iyon ay nagdasal sila at sumaklolo sa Panginoon na sana ay malagpasan nila ang suliranin nila sa buhay. Francine, ano nang gagawin mo ngayon? Sabi ni Ryan. Sa susunod na 2 araw na ang kasal namin ni Gestoni. Kailangan ko nang sabihin sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ko. Alam kong hindi maganda ang kalalabasan nito, pero kailangan niya yung malaman. Kung ano man ang mangyayari, ang Diyos na lang ang bahala. Basta hindi ko ipapalaglag ang bata. Itutuloy mo pa rin ba talaga ang kasal mo sa kanya kapag tinanggap niya ang bata? Tanong ni Ryan. Hindi sumagot si Francine, pero sabi nga nila, silence means yes, at naunawaan iyon ni Ryan. Kinabukasan ay tinapat ni Francine si Gestoni. Pumasok siya sa kotse ni Gestoni dahil niyaya siya nitong kumain sa labas. Habang pinapatakbo ni Gestoni ang kotse patungo sa kanilang pupuntahan, si Francine naman ay hindi mapakali dahil bumubuelo siya ng tamang tiyempo kung kailan niya sasabihin ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Salita ng salita si Gestoni nang putulin ito ni Francine. Gestoni, may sasabihin ako sa'yo. Sabi ni Francine na nasa ibaba ang tingin at hindi makatingin kay Gestoni. Ano yon, Francine? Parang napakaseryoso ng sasabihin mo ha. Oo, dahil seryoso talaga tong sasabihin ko. Sabi ni Francine. Napaluha siya dulot ng takot ng magiging reaksyon ni Gestoni. Ayos ka lang ba? Tanong ni Gestoni. Gestoni, buntis ako. Pagtatapat ni Francine habang kumakabog ng mabilis ang puso niya. Sa gulat ni Gestoni ay napara niya ang kotse sa gilid ng kalsada. Anong sabi mo? Buntis ka? Nagpa-check up ako kahapon at nalaman kong positive ang resulta ng pregnancy test ko. Umiiyak na sabi ni Francine habang tinatakpan niya ang mukha niya gamit ang mga palad. Paano ka mabubuntis wala ka namang boyfriend? Don't tell me, nagdadahilan ka lang para makaatras ka sa kasal natin. Tandaan mo na kapag hindi tayo naikasal, sa kangkungan kayo pupulutin ng mga magulang mo. Pananakot ni Gestoni. Gestoni, hindi ako nagpapalusot. Heto ang pregnancy test. Hindi yan peke, kahit ipatest mo pa ako ulit.
sabi ni Francine sabay abot kay Justoni ng pregnancy test document. Binasa ito ni Justoni at nagulat siya sa nakumpirma. Sinasabi ko lang ito sa'yo dahil gusto kong maging transparent sa'yo at alam ko rin kasi na eventually malalaman mo rin ito. Gusto mo pa rin bang ituloy ang kasal sa akin kahit nabuntis ako? Paano ka nabuntis? Sinong nakabuntis sa'yo? Galit na tanong ni Justoni. May boyfriend ako. Hindi ko yon ipinaalam kina mama at papa. Kahit si ate, hindi alam ang tungkol sa relasyon namin ng boyfriend ko. May nangyari sa amin ng boyfriend ko ng 3 beses. Pero hiniwalayan ko na siya para sa'yo. Paliwanag ni Francine. Walang hiya? Ang akala ko pa naman birhen ka't hindi makabasag pinggan. Tapos ngayon, malalaman kong buntis ka pala. Sorry, pasensya na. Umiiyak pa rin na sabi ni Francine. Paano ngayon yan? Ayaw kong akuin yung batang dinadala mo. Hindi mo siya kailangang akuin. Magtatago ako hanggang sa mailuwal ko ang bata at ibibigay ko siya sa tatay niya. Siya ang mag-aalaga sa anak namin. Para ano? Para buwan-buwan kayong makikita? Ayoko ng ganun. Gusto kong ipalaglag mo ang bata. Yan na lang ang paraan para tanggapin pa kita. Kapag hindi mo yun ginawa, pasensyahan na lang tayo. Justoni, wag. Please. Hindi ko kayang ipalaglag ang bata. Nakokonsensya ako. Sinubukan kong ipalaglag ang bata kahapon. Pero nang sinimulan na ang proseso, na-realize kong hindi ko pala kayang patayin ang sarili kong anak. Ipapalaglag mo ang bata o kukunin ko sa inyo ang mga ari-arian nyo? Mamili ka lang sa dalawa. Wala nang ibang choice, Francine. Please, Justoni, pakiusap. Hayaan mong dalhin ko itong ipinagbubuntis ko. Labas. Mahinahong utos ni Justoni. Justoni, please. Pagsusumamo ni Justoni. Labas! Sigaw ni Justoni. Dito na sumuko si Francine. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang lumabas na lamang mula sa sasakyan ni Justoni. Pagkababa niya ay mabilis na kumaripas ng takbo ang sasakyan ni Justoni. Naiwan si Francine na umiiyak sa gilid ng kalsada. Hindi alam ang gagawin. Matapos mag-isip-isip ay nagpasya siyang umuwi na lamang at ipagtapat sa kanyang mga magulang ang kanyang pagbubuntis. Ngunit nang malaman ito ng kanyang ina ay malakas na sampal ang napala niya rito. Francine, paano mo ito nagawa sa amin ng papa mo? Hindi ka namin pinalaki ng ganyan. Sabi ng ina. Umiiyak pa rin si Francine. Tila hindi naubos ang kanyang mga luha. I'm sorry, Mama. Patawarin niyo ako. Inilihim ko sa inyong may boyfriend ako. Sabi ni Francine. Diyos ko, paano ngayon yan? Ano na lang ang sasabihin ni Justoni kapag nalaman niyang buntis ka? Sinabi ko na po sa kanya kanina, Mama. O anong sabi niya? Tanong ng ama. Hindi kaagad nakasagot si Francine dahil hindi niya alam kung paano niya ito sasabihin sa mga magulang. Ano? Sumagot ka. Anong sinabi ni Justoni? Sigaw ng ina. Ipalaglag ko raw po ang bata, Mama. Kung hindi ko po yun gagawin, hindi raw po niya itutuloy ang kasal. Sagot ni Francine. Ipalaglag mo ang bata. Yun na lang ang paraan para masalba pa natin ang pamilya natin. Sabi ng ina. Pero Mama, malaking kasalanan po yun. Hindi ko po kayang patayin ang sarili kong anak. Wala pang buhay yang nasa sinapupunan mo. Hindi mo pa anak yan. Hindi pa tao yan. Dahil hindi pa yan nabubuo. Ipagpalagay na nating itutuloy mo ang pagbubuntis dyan sa anak mo. Ano? San kayo titira? Sa lansangan? Ganong buhay ang ibibigay mo dyan sa anak mo? Makabuluhang sabi ng ina. Mama, naisip ko na po yan. Ipapalaglag ko na nga po ang bata kahapon pero hindi pala kaya ng konsensya ko. Napasabunot na lamang sa sariling buhok ang kanyang ina habang hindi alam ang gagawin dahil sa matinding konsumisyon. Sana tayo pupulutin ngayon, anak?
Hindi ako makapaniwala na magagawa mo ang ganyang bagay. Komento ng ama na halos mangiyak-ngiyak na. I'm sorry po, Papa. Alam ko pong malaking kasalanan itong nagawa ko, pero ayoko na pong dagdagan ang nagawa kong kamalian, sabi ni Francine. Kung hindi mo na talaga ipapalaglag yung bata at wala na tayong ibang pagpipilian, mabuti pa mag-impake na tayo. Uuwi na kami ng mama mo sa bahay ni nanay at tatay sa Cebu. Sana ay pumayag silang tumira kami roon. Ikaw naman, Francine, ikaw ang bahala sa kung ano man ang plano mo sa buhay. Sabihan mo na rin ang ate mo na mag-iingat. Nagtatampong sabi ng ama at pumasok na ito sa kwarto nito. Umakyat din si Francine sa kanyang kwarto at doon niya ipinagpatuloy ang walang tigil niyang pag-iyak. Samantala, si Jasmine naman ay naguhugas ng pinggan sa kusina sa bahay ni Kai nang lapitan siya ng binata. Jasmine, bukas na ang kasal ng kapatid mo, di ba? Tanong ni Kai. Oo, bukas na nga. Dadalo ka ba? Hindi ko pa nga alam eh. Hindi ko pa sure kung dadalo ako roon. Kasi naman, nakakahiya sa mga tao roon na makita nila ako roon. Feeling ko talaga, mawawala ka na rito kapag naging okay na ang gusot ng family mo. Which is I'm happy naman na mareresolve na ang problema ng family nyo. Pero mamimiss talaga kita kapag nawala ka rito. Ano ka ba? Eventually, kailangan ko naman talagang umalis dito. Hindi ko nga alam kung bakit ako nagtagal dito. Gayong dapat ay naghahanap ako ng trabaho ngayon. Since malapit ka na rin namang umalis, gusto mo bang lumabas tayo? Sabi ni Kai. Kinilig naman si Jasmine. Pakiramdam niya ay may gusto na talaga sa kanya si Kai. Gayunman ay ayaw lamang niyang mag-assume at gusto niyang si Kai mismo ang magsabi nito sa kanya. Oo naman, ngayon na ba? Oo, let's go to BGC. Marami akong alam na mga restaurant doon na nagsaserve ng mga pagkain. BGC ka dyan, para namang may pera ka para ma-afford ang mga pagkain doon. Mayroon nga, minamaliit mo ba ako? May kumpiyansang sabi ni Kai. Hoy, hindi naman no. Pero ikaw ang bahala kung doon mo ako gustong dalhin. Sige, after mo dyan, maligo ka na. Pero ako muna ang mauuna. Sabi ni Kai at naligo na nga siya. Sumunod naman si Jasmine at parehas na silang nagbihis. Binaba nila ang bundok sa Antipolo at sumakay ng jeep at SUV patungo sa BGC. Kahit simple lang ang suot ni Kai na plain white t-shirt at pantalon ay mukha pa rin itong anak mayaman. Nagtungo sila sa isang restaurant. Napapatanong si Jasmine sa isip niya kung bakit doon siya dinala ni Kai. Gayong puro mamahaling mga pagkain lamang ang ibinebenta doon. Ang pinakamurang pagkain doon ay nagkakahalaga ng 300 pesos. Wala pang kanin yun. Uy Kai, sure ka bang dito tayo kakain? Tanong ni Jasmine habang hinihintay nilang lapitan sila ng waiter. Oo naman, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa bills. Siyempre ako ang nagyaya, kaya ako dapat ang manlilibre. Sure ka ha? Baka mamaya paghugasin nila tayo ng mga pinggan dito. Tumawa naman si Kai. Ikaw talaga. Nilapitan na sila ng waiter at nahiya pang mag-order si Jasmine. Dahil nga sobrang mamahal ng mga pagkain. Ayaw naman niyang masyadong makaabala kay Kai. Ito na lang ang o-orderin ko, Kai. Sabi ni Jasmine sabay turo sa isang meal na nagkakahalaga ng 250 pesos ngunit napakaliit. Ayan lang, hindi ka mabubusog dyan. 4 na subo lang mauubos mo na yan. Malaki lang yan sa picture pero maliit lang yan sa personal. Ano ka ba? Ayos lang ako. Hindi naman ako masyadong gutom. Mag-order ka pa. Huwag mong isipin ang bills dahil dala ko naman ang credit card ko. Dahil mapilit si Kai ay napilit naman si Jasmine na mag-order ng isa pa. Sa huli ay gumasto sila ng 1,500 pesos para sa pagkain nila. Matapos nilang kumain ay gumala pa sila sa kung saan-saan at nag-mall pa.
Bukas na ang kasal ng kapatid mo, kaya dapat ay may maganda kang kasuotan. Tara at bibilhan kita. Kung imbitado rin sana ako roon dadalo rin sana ako. Huy, ano ka ba? Huwag mo na akong bilhan. May maayos naman akong mga damit na pwede kong suotin bukas. At saka, wala pang ang assurance kung pupunta ba talaga ako Tara na, huwag ka nang mahiya. Marami naman akong pera. Ngayong nabanggit mo na yan, hindi naman sa nangingialam ako ha. Pero, pwede mang malaman kung saan ka kumukuha ng pera? Kasi parang wala ka namang trabaho. Nasa tuktok ka lang ng bundok at ine-enjoy ang buhay. Basta, ang totoo niyan ay mayaman talaga ako. Maraming negosyo dito kaya marami akong pera. Sus, ako pang niloko mo. Yung seryoso nga. Seryoso nga ako. Ayaw mo lang maniwala Kinuha ni Kai ang kamay ni Jasmine at halos kalad ka rin na si Jasmine patungo sa isang butik na nagbebenta ng women's clothes. Huy, anong ginagawa mo? Ibibili kita ng mga damit. Kung hindi, magagalit ako. Cute na pananakot ni Kai. Ikaw talaga? Bahala ka nga. Tutal, ikaw naman ang nag-alok ha? Huwag mo itong bawiin balang araw. Parang yan lang babawiin ko pa? Anong gagawin ko sa mga damit mo? Susuotin ko. Mabuti pa at mamili ka na dyan ng mga damit na gusto mo. Huwag mo nang tingnan ang presyo niyan. Ako nang bahala. Salamat ha. Nakakahiya tuloy. Huwag kang mag-alala. Kapag ako naman ang nakaluwag-luwag, ako naman ang magre-regalo sa iyo ng mga damit. Oo ba? Aasahan ko yan. Namili na nga si Jasmine ng natipuhan niyang damit. Nagkakahalaga ng 2,000 ang nabili niyang bestida. Habang naglalakad sila patungo sa sakayan ng SUV, ay dito na nagtapat ng nararamdaman si Kai para kay Jasmine. Naglakas loob na siya dahil pakiramdam niya ay kaunting oras na lamang ang natitira sa kanila ni Jasmine. Hindi naman na nagulat si Jasmine sa pagtatapat na ito ni Kai. Dahil nga nag-assume naman siya na dati pa na baka may gusto si Kai sa kanya. Hindi naman na nagpakipot pa si Jasmine at sinabi na rin niyang may nabuo na rin siyang pagtingin para sa binata. Bagay na ikinatuwa naman ni Kai. Sa sobrang galak ni Kai ay nayakap pa niya ng mahigpit si Jasmine. Parehas silang naging masaya ng gabing iyon. Nang pauwi na sila ay nadaanan nila ang isang 5-star restaurant. Diyan pala ikakasal ang kapatid ko bukas, sa 5th floor dyan. Sabi ni Jasmine sabay turo sa isang matayog na gusali. Oh wow! Talaga naman palang bastante ang mapapangasawa ng kapatid mo. Oo naman, sobrang yaman nun as in. Bakit hindi ka nalang pumayag na magpakasal sa kanya? Siguro pangit yon no at matanda na. Hindi siya pangit. Actually, now that I think about it, masasabi kong maganda naman ang itsura niya, pati pangangatawan niya. Bakit hindi ka nalang pumayag? Mayaman at gwapo. I thought that would be enough para pakasalan ng mga babae sa panahon ngayon ang isang lalaki. Parang nakajackpot ka rin pala sa kanya. Sus, siguro may mga babaeng ganon. Pero iba ako no? Although aaminin kong mahilig naman ako sa mayaman at gwapo, hindi ibig sabihin no na ibibigay ko na ang sarili ko sa kahit sinong lalaking pasok sa standard na yon. Siyempre, at the end of the day, mas nangingibabaw pa rin sa puso ko yung pagmamahal ko dun sa tao. Unfortunately, hindi ko talaga siya magawang magustuhan. Kahit na binigyan naman nila ako ng 2 months para kilalanin siya. Lalo namang namangha si Kai kay Jasmine dahil sa prinsipyo nito sa buhay. Napangiti na lamang siya. Habang nakikilala niya ng lubusan si Jasmine ay lalo niya itong nagugustuhan. Hindi pa man sila nakakasakay ng SUV ay nag-ring ang phone ni Jasmine na siya naman nitong sinagot. Si Francine ang tumatawag kaya kaagad niya itong sinagot. Hello Francine, kamusta? Pagsagot ni Jasmine. Ate, may sasabihin ako sa'yo, sabi ni Francine sa kabilang linya. Ano yun, Francine?
Hindi na matutuloy ang kasal namin ni Gestoni. Malungkot na sabi ni Francine. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi na matutuloy ang kasal niyo? Buntis ako, ate. Dito na halos nadurog ang puso ni Jasmine at halos pagsuklaban siya ng langit at lupa. Naibaba na lamang niya ang phone habang nakakonekta pa rin ang linya nila ni Francine sa isa't isa. Ano yon, Jasmine? May problema ba? Buntis si Francine. Hindi na raw matutuloy ang kasal nila. Nang gabing iyon ay hindi makatulog si Jasmine sa kanyang kwarto dahil sa kakaisip sa kanyang pamilya. Nasabi na ni Francine sa kanya ang lahat ng mga napag-usapan nila ng kanilang mga magulang at ni Gestoni at hindi na nga raw ito matutuloy. Kaya naman nagpasya si Jasmine na siya na mismo ang tumawag kay Gestoni at sinabi ritong itutuloy na niya ang kasal dito. Ayaw ni Jasmine na mawalan sila ng bahay dahil sa pagiging selfish niya. Sa kabutihang palad ay pumayag naman si Gestoni. Nag-iwan ng sulat si Jasmine sa mesa sa kusina ng bahay ni Kai at sa kalagitnaan ng gabi ay umalis siya sa bahay ni Kai. Umuwi siya sa bahay ng kanyang mga magulang at sinabing handa na siyang magpakasal kay Gestoni upang maisalba lamang ang kanilang bahay na mahigit 30 years na nilang pag-aari. May sama man ng loob ang kanyang mga magulang sa kanya ay natutunan na lamang nilang patawarin ang isa't isa. Ang importante nga raw ay matutuloy na ang kasal. Umiiyak naman si Francine na humingi ng tawad kay Jasmine. Ani Jasmine ay wala naman itong kailangang ihingi ng tawad dahil in the first place ay siya naman talaga ang dapat na ikakasal kay Gestoni. 8:00 ng hapon ang umpisa ng seremonya ng kasal. Maraming mga bisita sa paligid at naroroon din ang magkakasal sa kanila. Tinatanggap mo ba si Jasmine bilang iyong asawa sa hirap at ginhawa? Tanong ng minister na nagkakasal sa kanila. Yes po, minister. Tinatanggap ko po si Jasmine bilang aking asawa, sabi ni Gestoni. Ikaw naman, iha, tinatanggap mo ba si Gestoni bilang iyong asawa sa hirap at ginhawa? Malungkot ang buong muka ni Jasmine. Kitang-kita sa kanyang buong muka ang kalungkutan, bagay na napansin ng lahat. Ibubuka na sana niya ang kanyang bibig upang sagutin ang tanong ng ministro nang biglang may lalaking dumating at sumigaw. Itigil ang kasal! Sigaw ng lalaking kakarating. Walang iba kung hindi si Kai. Napatingin ang lahat sa hingal na si Kai na para bang nakataya rito ang kanyang buhay. Maririnig ang bulungan ng mga tao sa paligid. Si Jasmine ay gulat na gulat kung bakit naririto si Kai. Anong kaguluhan ito? Sino ka? Tanong ni Gestoni nang lumapit sa kanila si Kai. Itigil niyo ang kasal na ito dahil mahal ko si Jasmine at mahal din niya ako from what I know, sabi ni Kai. Natawa naman si Gestoni. At sino ka naman? I'm her special someone, tugon ni Kai. Mas lalong natawa si Gestoni. Sisirain mo ang kasal namin at sasabihin mong special someone ka lang? Asawa ka ba ni Jasmine para patigilin ang kasal namin? Hindi, pero nagmamahalan kami at hindi ako papayag na magpakasal siya sa'yo. Kai, anong ginagawa mo? Pagtataka ni Jasmine. Sa kanila nakatingin ang lahat. Litong-lito ang lahat sa kaguluhang nangyayari. Nilapitan sila ng mga magulang ni Jasmine. Hoy, sino ka? Anong special ka ng anak ko ang pinagsasabi mo? Sabi ng tatay ni Jasmine na galit na galit. Kayo po ba ang ama ni Jasmine? Ako nga po pala si Kai. Mahal ko po ang anak nyo at sinabi rin ni Jasmine sa akin kagabi na gusto rin niya ako. Kaya ako nagpunta rito upang tutulan ang kasal nila. Umalis ka rito kung sino ka man. Importante sa amin ang kasal na ito ng anak ko kay Gestoni, sabi ng ina ni Jasmine. Kayo po ba ang ina ni Jasmine? Tanong ni Kai.
Oo, ako nga. Magandang araw po sa inyo. Tumahimik ka. Maganda na ang araw namin pero sinisira mo. Sabi ng ina ni Jasmine. Hinubad ni Kai ang suot niyang bag at binuksan ito. At pagkatapos ay inilapag niya ang bag sa harapan ng nakatayong si Gestoni. Tumambad sa kanilang lahat ang bulto-bultong lamang pera ng bag. Nagulat ang lahat, lalong-lalo na si Jasmine. May utang ang pamilya ni Jasmine sa'yo, hindi ba? Hindi ka ba nahihiya para pilitin ang mga babae na magpakasal sa'yo kapalit ang utang nila? Sabi ni Kai at hinila si Jasmine mula sa tabi ni Gestoni. Jasmine, huwag kang mag-alala. Babayaran ko na ang utang ng pamilya mo sa lalaking yan para tantanan lang niya kayo. Sabi ni Kai kay Jasmine at pagkatapos ay humarap sa mga magulang ni Jasmine. Sir, ma'am, wala na po kayong kailangang problemahin. Hindi nyo na po kailangang ipakasal ang mga anak ninyo sa lalaking yun para lang mabayaran ang utang nyo. Ang pera pong iyan na po ang bayad nyo sa utang nyo. Sobra sa 1 milyon po ang laman yan para po sa mga nagastos sa kasal na ito. Kukunin ko na po ang anak nyo. Sabi ni Kai at hinila na si Jasmine palabas ng wedding venue habang nakasuot pa rin si Jasmine ng wedding gown. Litong-lito ang lahat dahil sa mala telenobelang ganap sa wedding event. Pagkababa nila sa building ay pinagtitinginan sila ng mga taong nakakakita sa kanila. Ang akala pa ng iba ay may shooting ng pelikula. Pinapasok ni Kai si Jasmine sa kotse nito sa parking lot ng building. Are you okay? Tanong ni Kai. Kai, anong ibig sabihin nito? Litong-litong tanong ni Jasmine. Jasmine, I don't know kung bakit ayaw mong maniwala sa akin. But I already told you, I'm rich. Yang building na yan na wedding event nyo, pag-aari yan ng papa ko. That's why nakapasok ako sa venue kahit wala akong invitation card. Hindi makapaniwala si Jasmine sa kanyang natuklasan. Kaya pala parang walang katapusan ng pera mo kahit na wala ka namang trabaho. I have multiple businesses here sa BGC. Hindi ko na sinabi sa'yo dahil ayokong magtunog mayabang sa'yo. Napaluha si Jasmine at nayakap na lamang niya si Kai dahil sa sobrang kagalakan. Nag-uumapaw sa saya ang kanyang naramdaman dahil sa wakas ay nakalaya na rin sila mula sa pagkakautang nila kay Gestoni. Pinagalitan pa siya ni Kai dahil sa hindi nito pagsasabi sa kanya kagabi ng tungkol sa kanyang planong gawin ngayong araw na ito. Matapos noon ay dinala ni Jasmine si Kai sa kanyang mga magulang upang ipakilala sa mga ito ng personal. Nabigla man ang kanyang mga magulang ay inunawa naman sila. Wala namang problema ang mga ito sa kanilang relasyon. Basta't huwag lang daw saktan ni Kai si Jasmine. Si Francine naman ay nakipagbalikan kay Ryan. Inaya siya kaagad ni Ryan na magpakasal. Ipinakilala rin ni Francine si Ryan sa kanyang mga magulang. Pinagalitan pa si Ryan ng mga magulang ni Francine, ngunit sa huli ay tinanggap din naman siya ng mga ito. Ang iniisip kasi nila ay para sa kapakanan ng bata. Gusto nilang magkaroon ng kumpletong pamilya ang kanilang apo. Samantala ay inalok ni Kai si Jasmine upang maging assistant nito sa mga negosyo. Hindi naman ito tinanggihan ni Jasmine sapagkat malaking bagay ito sa kanya. Ipinakilala rin ni Kai si Jasmine sa kanyang ama at wala namang problema ito sa kanyang ama sapagkat busy ito sa trabaho at alam naman nitong matanda na siya at alam na kung ano ang gagawin. Isang araw ay inalok ni Kai si Jasmine ng kasal. Kahit na hindi pa nagiging sila ay inalok na niya kaagad ang dalaga ng kasal. Dahil sigurado na siya sa kanyang nararamdaman para sa dalaga. Hindi naman nagdalawang isip si Jasmine na diretso na silang ikakasal. Dahil sa 1 taon nilang pagiging magkakilala ay kahit na wala silang label ay tunay namang minahal nila ang isa't isa. Nagkaroon sila ng engrandeng kasal kung saan imbitado ang kanilang mga kaibigan at pamilya.
Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong inihatid namin para sa inyo ngayong araw na ito.